Balik tayo sa Bana Story mga kababayan, sa mga kabubukas lamang ho ng mga telebisyon at ng radyo na may malaki ho tayong balita. Dalawa na yung bagyo na papasok po sa ating bansa. Ferdy, may kasunod na hiner. Pagkatapos merong isa-salvage sana na dalawa diyan sa may Aldicoa Street, sa may likod ng Aloha Hotel. Nabuhay ho yung isa. Ayan po, nakunan ho ng mga video yan. Pagkatapos may natanggap din tayong report. Yun daw pong flight PR-103 ng Philippine Airlines galing po ng Los Angeles. Nagkaroon daw po ng matinding wind turbulence. May mga pasero daw po na nasugatan. So bine-verify po natin yung balita na yan. At syempre po, dun sa mga hindi po nakatutok, meron pong isang lalaki, dalawa yung idiniklara kanina ng pulis na patay sa isang police operation. Pero yung isa ron, gumalaw, buhay pa pala. 7 ang tama ng bala. 7 ang tama ng bala. At nung napadala sa emergency room, nasa ospital po siya, ay ang kanyang kwento, ang statement po niya, hindi isang police operation, kundi riding in tandem daw ang bumanat sa kanya, mga naka-civilian. Pero dun sa press con ng mga police, in uniform po mga Manila Police District officers po ito and operatives, sabi nila, yon ay napatay dahil nanlaban sa isang police operation. May undergoing investigation po ngayon ang Manila Police District. Meron tayong number ni Senior Superintendent Jigs Coronel dyan, Angelique. Tignan mo kung pwede nating makausap tungkol dito. Okay, meron pa tayong sa update. Ito naman kay Mary Jane Veloso. Ano ba talaga nangyari kahapon? Mga hakbang ng pamahalaan para iligtas si Mary Jane Veloso dapat linawin ayon sa grupong bayan. Ang detalye mula kay Isa Umali. Isa? Jake, Arlene, pinalilinaw ng bagong alyansa Makabayan o Bayan sa gobyernong Duterte ang anumang hakbangin na ginagawa nito para mailigtas si Mary Jane Veloso na nasa deso pa rin sa Indonesia dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ito ay matapos na sabihin na Malacanang na walang ibinibigay na go signal si Pangulong Rodrigo Duterte sa Indonesia para isakatuparan ang pagbitay kay Veloso. Katuwiran ni Bayan Secretary General Renato Reyes, mabuti na mismong ang Malacanang ang magdinaw kung totoo bang nagbigay ng basbas o green light si Pangulong Duterte kay Indonesian President Joko Widodo para bitayin itong si Veloso. Binigyan diin pa ni Reyes na hindi daw dapat bumitiw ang pamahalaan sa mga maaring paraan na pwedeng gawin upang mailigtas ang Pinay. Umaasa naman si Reyes na may clemency pa ring ilalabas ang gobyerno ng Indonesia para kay Veloso. Matatandang kahapon ay lumabas sa ulat mula sa media ng Indonesia na binabanggit umano ni President Widodo na may go signal ng araw itong si Pangulong Duterte para sa execution ni Veloso, pero itinanggi ito ng palasyo. Isa Vendaño Umali, Radyo Inquirer 990, bayan nagtatanong, mamamayan nag-usisa. Ikaw, Arlene, ano basa mo riyan sa nangyari yan? Hindi, ganito yun. Halimbawang sabihin na natin na sinabi ni Duterte na go ahead and execute Mary Jane Veloso if you must. Ang Pangulo ba ng Indonesia ay kailangang manghingi ng permiso sa isang Pangulo na tulad ni Duterte? Hindi naman, di ba? Oo. They will, and sa istorya po o kasaysayan ng pamahalaan ng Indonesia, Sovereign state yan. sovereign state yan, mag-execute yan. Kumbaga parang yung nakaraan kay Pangulong Noynoy Aquino, pinagbigyan. Hindi naman po inurong Nagkaroon lamang po ng pagpapaliban. Hindi ibig sabihin ay pagtigil sa execution ng parusang kamatayan. Now, the question, kailangan bang tanungin pa ni Widodo si Duterte about it? No. Ang sabi lang ni Duterte rito na sabihin na natin he used the word, halimbawang yun nga ang ginamit na salita, go on. Dahil sa pagkilala yun na yan ay batas ng Indonesia. Alam mo, sa akin naman ang take ko riyan, siyempre lalagyan natin ng konting perspective. Naalala niyo ho ba yung 173 o 178 na mga Indonesian na nahuli ho ng immigration na gumagamit ng Philippine passport? Tama. Naalala niyo, di ba yun papunta ho ng Kailan lang? Hajj Ito yun, lang, bago lang yan. Ngayon, ikinulong ho yun dyan sa may Immigration Bureau. Bago pumunta si Duterte sa Indonesia, pinakawalan ho niya yun. Walang deportation order yun. Pinakawalan ni Duterte yun. Ang tingin natin, ang dahilan is that mag-uusap sila ni Widodo. Kumbaga sa gesture yun teka muna, brad o yan, pwede ko ikulong yung mga tao mo pero inilabas ko. So
So ngayon, naalala mo, di ba, hindi siya pumunta kay Sultan Bolkiah. Bolkiah. Kasi nga, hindi niya nakikita na importante yung usapan doon. Nag-concentrate muna siya sa Indonesia. Pero sa Indonesia, dahil may ginawa nga siya, yung antecedent doon is that tinulungan niya yung mga Indonesia na nakauwi na ng bansa. Pero, na meron siyang sabi niya, di ba, kakausapin ko tungkol kay Mary Jane Veloso. oo, pero, So hindi ako makapaniwala na magbibigay siya ng go-ahead. oo, hindi. Yun ang sinasabi ko. Hindi, pero ako naniniwala ko doon sa pwedeng statement na sabihin niya na kasi nga ini-insist niya yung soberanya ng Estado ng Pilipinas, di ba? Why will he interfere sa batas naman ng isang soberanyang bansa na tulad ng Indonesia? Alam mo, ang basa ko ron, siyempre hindi niya gagawin yun dahil respetado niya yung presidente rin doon, di ba? Ang basa ko dyan ganito, ang basa ko lang, personal ko ha, and also based on my readings sa issue na ito dun sa maraming mga international observers dyan sa ano. Ang sinabi ni presidente is that, sige, kung ano yung batas mo, gawin mo. Di ba? Sabi niya, if you wanted to execute, gawin mo. But kami, humihingi kami ng clemency. Kasi ano na ho yan convicted na ho yan convicted na, ready to sentence. Ang problema lang ho dyan ni Widodo is that, sabi nga, pag pinugutan niya si Mary Jane, Hindi naman pugot firing squad yata. o pag pinaring squad niya, tingin niya magtatampo ang mga Pilipino. Like what we were feeling nung panahon pa rin ni Pinoy. Kumbaga sa ano respeto niya na kasama natin yan na di sa ating bansa. And tinatansya niya si Duterte kasi nakita niya yung lapit ni Pinoy. Si Pinoy was biding for time. Pero walang na-request na pakawalan mo. Kasi may kaso kang sinampay, di ba naalala mo, kinasuhan yung mga recruiter. Pagkatapos, yung recruiter naman, para hindi sila makulong, kasi alam mo, under the illegal recruitment law, pag ang nagreklamo sa'yo, isa na lang o dalawa, pwede ka na pakawalan. Pero pag nagreklamo sa'yo, 3 o 5, abay, non-bailable yun. Hindi, at saka, di ba doon sa kaso ni Mary Jane Veloso, nagturo siya, di ba? Tinuro niya at naparusahan, inimbestigahan. In fact, may kaso yung mga nag-recruit sa kanya, di ba? Parang, ang galaw naman na yun ay para patunayang biktima si Mary Jane Veloso. Pero nga may issue nga ron mukhang makakalabas din yung recruiter na yun. Dahil nga, kumonti na nga yung nagreklamo. Anyway, ang sinasabi ko dito is the fact that, ang tingin ko naging direksyon ni Duterte para maiba is that you exercise your prerogative as the president, ituloy mo yung batas mo. Pero kami, we will ask for clemency on the part. Yun ang hindi sinabi ng Palasyo ng Malacanang o ng Diba? Pangulo kung talagang siya ay humingi ng clemency. That is your reading. Ang alam ko, yun ang basa ko. Oh, yun ang basa mo. Pero hintayin nating sabihin talaga ng Palasyo ng Malacanang. Yes. Pero kung sinabi man niya yon, sa tingin ko ay negatibo ang naging Ano mo kasi response. nagsabi noon? Alam mo kung bakit, Jake? Dahil yung... Ang nagsabi noon si Piñol Oo, He hindi. was there. Oh, he was there. Pero walang confirmation officially. Pero meron siyang quote. Sinabi Oo. ni Piñol kahapon na the president was asking for clemency. Mm-mm. So sinasabi ko, yun ang dahilan. Exercise mo, pwede mong execute kung gusto mo, pero kami, we will ask for clemency. Ibig sabihin, as president, may kapangyarihan kang magpatawad. Kaya nga. So, kaya nga ang sabi kong ganun, hindi mo naman kailangang hingin pa ang opinion o yung permiso kasi ang ano rin go ahead, di ba? Gives the green light, the go signal. You don't need the go signal of another president. You just execute your law. And even the president of Indonesia, papasok lang siya doon sa kaso ni Mary Jane Veloso through clemency. Pero Kasi may sentensya na may dilemma nga si Widodo doon, di ba? Alam mo naman na hard driver din si Widodo. Talagang galit yan pagdating sa droga. Di ba? Talagang mahirap din sa kanya na patawarin niya. Kaya nga, dahil nagkakasundo sila ngayon, di ba sabi ni Duterte, sa atin 3 million yung estimated na apektado ng illegal drugs, nalulung sa illegal drugs. Sa Indonesia, 4 million. Nagkasundo sila na palalakasin ng kampanya sa droga. Damo, napalalakasin nila ang mga batas laban sa illegal drugs. So anyway, tingnan natin ito. Itutuloy ba execution or bibigyan ng clemency? Yan ang aking inaabangan. Oras na para sa Billboard Go Premio dito sa Radyo Inquirer 990 at Inquirer 990 Television. Billboard Go Premio. Billboard Go Premio. From East Avenue, nasa Quezon Avenue sa EDSA, si Isa Umali. Isa, nakita mo ba yun, di ba dating sa may galing ka ng Espanya, di ba? Makikita mo yung billboard natin. Pero doon sa EDSA mismo, sa may tabi ng ng 7-Eleven, may bago.
Oo, tama ka dyan. Meron ba? May bago, sa boss. ito ng 7-Eleven, Oo. along EDSA talaga ito, no? Yabang nasa nyo ilalim naman. lang talaga siya ng flyover. Hindi kasi dyan ako lumiliko lagi. Ako, the first time ko ito Oo, first time kanina ko lang nakita. Sabi ko ba, Nakita nyo na naman. Oo. Kaya puro kayo narsisa. Gusto nyo makita yung mga sarili nyo. hindi nagulat lang kami. Ako nagulat ako eh. Sabi ni ate na nagtitinda dito, maganda raw pala ako sa personal. Ah, ganun. Sa picture maganda rin naman oh. Nagsasalita tong katabi ko na napili kong tanungin ngayong araw. Sabi niya, talaga maganda ka talaga ate. O, di ba? Oh, 'di ba? Totoo naman. O ano pangalan ni ate? O ate, ano pong pangalan nila? Bernadette de la Cruz po. Ayan, kapilido mo pa, Ma'am Kapatid Arlene ko de la yata Cruz. yan. Ang kanyang apelido. Kasi yung bossing namin, Arlene de la Cruz. Hi, Apelido ko, Bernadette. Ate Bernadette. Maganda rin yan. Oh, maganda. Pwede rin. Oh, maganda talaga yan si Miss Arlene. Mga narsisa. O, anong tanong? Ayan, itong tanong ko, Ate Bernadette, simpleng-simple lang. Nakita mo naman yung billboard mo, no? Pero by the way, Arlene and Jake, no, ang sabi ni Ate Bernadette, dito kasi sila nakatira at binabantayan nila itong billboard natin dito sa area na to. Kaya talagang... Baka may magnakaw. Bakit daw binabantayan? Baka dumating ka. Hindi ko alam, basta binabantayan nilang mag-asawa si Kuya Mariano tsaka si Ate Bernadette. Hayaan mo, Pero- babalikan natin sila sa Pasko. Oo, yan nga, tama. Ayan, may tanong ako ate Total naman, lagi araw-araw mo nakikita ang billboard namin, di ba? Total kayo nagbabantay. Simple lang ang katanungan ko. Saang channel mo kami pwedeng mapanood? Kasi syempre kami, hindi lamang sa radyo, napapanood na rin kami sa TV. So anong channel kami? Channel 18 po. Ayan, very good Ate Bernadette. At dahil dyan, meron kang free item mula sa Radyo Inquirer. At don't worry, babalik-balikan ka namin dito. No? Dadalaw-dalawin ka namin bilang ikaw ay tagabantay na kami ang billboard dito sa area ng Quezon Avenue. Ano yun, ate? Pag bagyo umaraw, nandito lang yung billboard niya. Oo, tama. Yan, Wow. same daw yung ating billboard dito, Jake and Arlene. Oo nga, totoo yan, ate. Ayan, so isa na lamang ating hanaping winner, pero maya-maya yan sa programang Good Morning Inquirer ni Natin Macranas at Ira Pangaliban. So, Jake, Arlene, back to you again. Maraming salamat sa iyo, Isa Mendaño Mali. Oras na para sa Billboard Go Premio dito sa Radyo Inquirer 990. Eto na, no? Maraming salamat sa iyo, Isa. But anyway, eto na, may interview si Yasay. At sabi niya, now we are waiting for more substantive evidence that would make our request for clemency more compelling. Diba? So, ibig sabihin, may request for clemency. May request for clemency. Yun naman ang dapat talagang nilinaw dito. Diba? Yan ang sinasabi. Pero yung mga interpretasyon nga na nabasa mo ba yun sa sa social media? Meron pa isa, May isa mga pa. bagong upload Ito, din may yung sabi pa Jake. si Yasay, sige. sabi niya, on Mary Jane Veloso's execution, it has been indefinitely deferred. Pero may mga ngayon, Ano? ini-exalt, pinupuri si dahil sabi gano'n, di ba, na-report sa Jakarta Post na go ahead, execute, di ba, Mary Jane Veloso, di ba? Sabi gano'n ng mga ng mga fans naman ni Noynoy Aquino, Pangulong Aquino. I'm proud to be Yellow Tarts dahil naligtas ni Noynoy si Mary Jane. Parang pinatay na si Mary Jane kung magsalita, Parang binigay na yung parusa. Hindi pa po, hindi pa. Ito nga, sabi nga ni Yasay, yung execution daw indefinitely deferred, no ha? And then tama yung sabi ko kanina, di ba, yung ambasyo kasi diyan si Piñol bagamat doon sa closed door meeting ni Widodo sa kanina ni Duterte, ang pagkakaalam natin, ang sinabi ni Piñol, may request si presidente ng clemency. Kasi yung mga ibang presidente, di ba, hindi yata ganun na request, di ba? Parang ganun. Ang sinasabi raw, ayusin yung kaso, something like that. But, Pakit pero yun. ito, may Pakit request ng mga ng clemency. Oo. Parang sinasabi, sige, batas mo yan, ikaw ang bahala dyan, pero kami humingi kami ng pagpapatawa dito sa kababayan namin. Hindi kasi pwedeng lumambot at this point si Duterte. As Saka far si as Widodo, drug campaign hindi- is concerned, si pareho Widodo silang hindi hindi. rin, oo. Oo. Kaya Kaya win-win situation. Kaya ang kwento rito? Totoo ba na na talagang sige, patayin niyo na. Yun ba kwento rito? Hindi po. Merong usapan ang dalawang leader. Ang sinabi ni Widodo ganito, 'di ba? Ang lumalabas dun sa report at meron yatang may video clip, 'di ba? May audio clip recorded yung ABC reporter at ang tingin dun sa sa usapan yun ay ituloy na yung yung execution. Pero
tama ka naman doon sa sinasabi you implement your laws, di ba? We respect your judicial processes. Oo. Kasi, yun ang dapat nating alalahanin. Pero teka muna, pinatawagan ko ito. Siya po ang abogado na tumutulong dito sa pamilya ni Mary Jane Veloso, si Attorney Edri Olalia. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Olalia. Ay, magandang umaga, Arlene. Saka si Jake ba ang kasama natin? Opo, si Jake po at si Arlene po ito. Attorney, hindi ko po alam kung nakita nyo na parehong report sa Jakarta Media at dito sa ating ngayon paglilinaw ng Palasyo ng Malacanang. Kayo po ba, ano ang pinaniniwalaan yung versyon at meron na po bang kumausap sa inyo to give the right interpretation on what really transpired dun sa dialogue ng dalawang leader? Ay, unang-una, syempre, kailangan natin i-verify kung yung ulat doon sa Jakarta Post ay unang-una ay accurate, ano? Pangalawa, kung yung translation mula sa bahasa ay faithful din, ika nga. Pero pagpalagay nga natin na accurate saka faithful, yung sinabing pananalitan ni Presidente Duterte ayon kay Presidente Widodo at yung mismong pagpapaliwanag naman ng ating gobyerno sa pamamagitan ng iba't iba nating mga kalihim ay bagamat hindi siya identical, no, ay hindi siya magkasulungat. Ibig sabihin ay pwede naman nating i-reconcile yan, lalo na dun sa sinabi ng ating mga kinatawan ng pamahalaan na ang sinabi lang naman ay sundan niyo ang batas niyo, hindi kami manghihimasok. Ibig sabihin yan, convicted na yung aming kababayan, pero sundan namin ang aming batas. Ibig sabihin, itutuloy pa rin namin yung paglilitis laban doon sa illegal recruiter. Di ba po si Pangulong Duterte, sinabi niya na ipatatawag niya yung pamilya ni Mary Jane, ano? Meron na po bang pasabi tungkol dito? Sapagkat malalaman niyo yan, Attorney Olalia. Meron pang paabot na mula nung sumabog, ika nga itong balita na to kahapon pa ng mga pagkatapos ng panangalian ay tuloy-tuloy na natin minomonitor. At tapos may paabot na ang palasyo na gusto na nga makausap yung pamilyang Veloso. Si Nanay Celia nga nandito na sa Maynila at lumuwas na. Naghihintay na lang kami kung kailan talaga yung eksaktong lugar at oras kung kailan kami ay kakausapin ni Pangulo. Pero so far, anong take nyo? Kayo mas naniniwala sa press reports kay Widodo o sa mga statements ng mga cabinet member? Ay, syempre, kailangan ang bilang abogado, ang best evidence syempre dyan, yung ano yung sinabi officially ng kapwa gobyerno. Kasi naman, bagamat mayroong kaibigan natin sa mga media dito at doon, may posibilidad naman na yung, hindi ko masabi sa ere, pero sa English siguro yung parsing, no? Or yung ninunuance, yung mga statements. Pero ayaw natin mag-speculate doon kaya ang sa NUP, ang sabi nga namin, alas 2 ng hapon kahapon ay binabagyo na kami ng katanungan. Ang posisyon namin doon, teka muna, hintayin natin yung i-verify ang accuracy ng report. Pangalawa, yung accuracy ng translation. Pangatlo, yung talagang official statements ng magkabilang gobyerno bago kami nag-react. Ngayon, nung medyo pumasok na yung mga pagpapaliwanag, bagamat walang follow-through explanation si Presidente Widodo, ang Indonesian government, at wala pa yung direktang pagpapaliwanag ni Presidente, mukhang nagkakahugis naman na hindi naman talaga magkasalungat yung statements. Pero hintayin rin pa rin natin. O nga, hindi. Pero alam mo, Attorney Olalia, si Yasay ay nagpa-interview ngayon. Dalawa yung sinabi niya, no? Sabi niya, yung execution daw, indefinitely deferred. Yan sabi niya, no? Pangalawa, sinabi niya, meron palang request for clemency sila sa kay Widodo. Pero sabi nga, let your judicial processes go through. Sabi niya, pero meron kami request for clemency. Parang gano'n ang sinabi ni Yasay. So kung gano'n ang sitwasyon, walang dapat ikabahala dahil depende naman talaga kay Widodo yun, di ba? Tama. Tsaka alam po, ewan ko lang naman po, sentido ko ba, hindi ko parang it doesn't add up di ba? Bakit ang isang pinuno ng isang bansa na ang kanyang kababayan ay nakabinbin sa death row, ay siya pa mismo magsasabi, hindi, tuluyan nyo na. Parang, hindi ka panipaniwala yun. Diba? So, ibig sabihin, parang set up yung headline na yun, ha? Oo, di ba? Kahit sinong presidente ng anumang bansa, kahit balik rin natin yung sitwasyon, si Presidente Widodo, meron din mga may mga overseas workers din yan sa nakakalat sa buong mundo. Meron din nasa death row yan.
tingin ko siya ang pinakahuli magsasabi, hindi, tuluyan mo na yung kababayan ko. Hindi, Diba? at saka ganito, Attorney Olalia, sabi ko nga Oo. kanina, kailangan ba ng isang pangulo ng isang bansa na humingi ng permiso sa isang kapwa-pangulo? Of course not. Oo. Kaya nga, so it doesn't make sense. So, Mm-mm. kaya kailangan ang ating attempt ay i-reconcile ika nga yung mukhang magkasalungat. Imbis na pilitin natin na, ay talaga, grabe naman yung sinabi, ay bakit ganon? Hindi, hanapan natin yung buong konteksto. Tapos pagbatayan natin yung official statements. Tapos tingnan natin ang circumstansya. Kasi hanggang sa ngayon, kung may oras pa tayo, pwede natin bilisan 4 yung punto na walang duda. At saka sinasabi ko nga, napaka-importante ng meeting kay Widodo na yung kay Volker nga hindi pinuntahan ni Duterte. Pagkatapos dito kay Widodo, mag-go signal siya na ipapatay. Parang doesn't add up. Doesn't add up. Walang logic, di ba? Samantalang yung presidente punong-puno ng logic at common sense. It doesn't really add up. Parang ikaw ba naman, uuwi ka dito, tapos sabihin mo, ay, teka muna, pinatuloy ko na Ikaw ba, mabubuhay ka pa ba niyan kung ganyan ang sinabi mo? At hindi yon, di ba meron siyang hindi na kinasuhan yung mga fake. Yung 178 na 117 Indonesians. Pinakawalan niya bago siya nagpunta ng Indonesia. Gesture of goodwill. Yung lagpas sa 100 na mga Indones na nagpanggap na Pilipino. Pinatawad niya. Pinatawad. Doon pa ngayon sa nahuli doon sa karagatan natin. Bago Pero pa din, nangyari lahat to. Tapos yung merong hostage yata yung Indones, ay yung Abu Sayyaf na napalaya din. Pagkatapos sasabihin mo, hindi, papatay mo na yan. Oo, hindi siya talaga kapanipanan. Ngayon, kung gugulatin naman tayo na gano'n yung nangyari, sigurado ko may konteksto, sigurado ko Sige po. merong risk Okay. sa line. So, kailan kayo ipapatawag na anytime na siguro? Ay, siguro, naghihintay kami. Siguro, ang tansya namin, pagpanangalian, meron na tayong feedback. Sige, tawagan rin namin kayo para at least alam natin ang nangyayari. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Olalia. Salamat. Arlene de la Cruz, Jake Maderazo, Well, Banners. Maliwanag yun. Maliwanag. Pero ako, as a side observation, si Attorney Olalia, kasama sa yan? Sa kaliwa. Sa humaharap ngayon sa usapang pakapayapaan sa Oslo, Norway. At ang resumption is from October 6 to 10. Under normal circumstances, sabi kong gano'n, banat agad yun sa gobyerno. Pero ngayon, tinitignan nila yung perspektiba. Kumbaga ito yung panahon na you read between the lines kung ano yung personalidad ng Pangulo mo doon sa sinasabing naging akto niya or aktwasyon niya. Doon naman parang ang luwag nila ngayon, 'di ba? Dati noon outright talagang questionin mo. Ngayon, may perspektiba na silang tinitignan. Sige po, magbe-break lang muna kami. Mag-text kayo sa amin 0920-837-9790. 0920-837-9790. Oras natin, mga kababayan. Ako po si Jake Maderazo. Ako po si Arlene de la Cruz. 8:30 ng umaga.